Ito maganda po 'to. Ang hirap talaga 'pag ako nag-research, ako magbabasa. Hirap nito, Oo, ah. sige. Sige na, ako na magbabasa. Okay, babasahin ko po ito. Ito, kapapasok lang din na balita ito. Yan, yan. Okay. Ito po ay isang post mula katatapos lang ng hearing kanina ang kasong kidnapping ni Karam sa Manila RTC. Open naman sa publiko kaya nanood ako ng court proceedings. Pesting yawa, nawawala ang 3 cellphone ni Karam. Anyari. Nagtuturoan na. Oh, Bakit Ate gano'n? Ann, Ano please, nangyari? asthmatic ka, relax. Uminom ka muna ng budesonide. Humigop ka muna ng budesonide tsaka mga nebulizer dyan. Relax. Ulitin ko, nawala ako sa momentum. Ulitin ko na nga. Nawawala ang 3 cellphone ni Karam. Anyari. Nagtuturuan ang korte at ang law office ni Harry Roque. Ayan na po, pusang ina mo, Harry Roque, may age ka. Nagtuturuan ang korte at ang law office ni Harry Roque as private prosecutor kung na kanino ang 3 cellphones. Taina mo, Harry Roque. Ay, wala pala doon, wala pala. Taina mo. Ay, taina, paano na? Sabi ng korte, nasa PNP Anti-Kidnapping Group. Sabi naman ng PNP Anti-Kidnapping Group sa pamamagitan ng kanilang evidence custodian at Harry Roque Law Office representative na hindi nagpakita sa korte kanina kahit 3 times na pinadala ng subpoena ay wala sa kanila ang 3 cellphone ni Karam. At dinala daw ito sa korte, sabi naman ng korte, ano katibayan ninyo na nasa korte nga? Sabi ng hukom, sa uli nabasahin daw ang transcript of records para malaman kung sino ang nagtatago ng 3 cellphone ni Karam. Another Duterte moves para itago ang kanilang mga nagawang krimen. Eto pa, dugtog na natin to. Puti kang hirap nito. Ang haba pala. Haba? Haba naman yan. Isa na lang. Oh. Saan ba to? Puti kang haba pala nito. Teka lang ha. Oh, dito tayo sa number 2. Ito nga po, management of the court often facilitated by the clerk of court. Ibig sabihin po, yung mga ebidensya po, pinapacilitate niya ng clerk of court. The same is true with the handling of evidence in the non-drug related evidence, such as cell phones, laptops, and other electronic device seized by the police should be deposited with the court. Kailangan po, pag nakakuha po ng ebidensya, dinideposito po yan sa court. Upon the filing of the case or when presented during pre-trial, malinaw yan, dapat nasa korte. Ayan na nga po yung rules. Ayan po, huwag na natin basahin yan. Secretly tampering with evidence in court is illegal in the Philippines and is a serious criminal offense. Primarily prosecuted under PD 1829. Huwag na natin basahin yan dahil bata tayo, dito na tayo. Ayan na lang po. Maraming salamat po. Ayan. Ayan. Nawawala po yan. Ano masasabi nyo? Go. Hingal ako dun, ha. Nawawala. Ano masasabi mo, Admin Rich? Ayun yung kinatatakot ko eh. Na parang naano ko na to eh. Na-predict ko na to eh. Na Ba't mo sinabi sa amin? Na-predict mo na. Di sana nagawa natin ng paraan. Sabi ko na yan sa live ko eh, sa Admin Rich sa YouTube eh, na maaring mawala itong cellphone na to. Kasi ano yan eh, ang problema kasi ang problema dito kay Ram Madriaga, yung dapat kasi kapag mga ganyan hindi agad muna sinasabi. Kumbaga nakagawa ng paraan yung nalaman na ay ganito pala may 3 cellphone. So nalaman tuloy, no? So malamang itinatago na yan kasi andun ang lahat ng ebidensya, mga call logs, mga exchange of messages, yung mga pictures, videos. So natural lang na itatago talaga yan. Knowing na si VP Sara Duterte ay grabe ang galamay niyan. Maraming galamay yan, di ba? Talagang, kita mo nga, Korte Suprema, di ba? Korte Suprema na yan. Inayunan siya. Diniklara na unconstitutional yung impeachment. So, alam natin yan kasi, di ba, Duterte, si Digong, matagal yan naging piskal, di ba? So, may mga galamay pa yan talaga. So, kita natin, GMA pa. Daming galamay niyan, no? Mike Defensor, etc., no? Kaya kita niyo si Marcoleta, anong nangyari dun sa case niya? Wala, no? Baliwala lang. So, eto,
expected ko na talaga yan na gagawin nila kasi talagang nandyan lahat eh. Talagang mapapahiya talaga si Sara Duterte. Lalong-lalo na, sabi niya, hindi daw niya kilala si Ramil Madriaga. Dinideny talaga niya na hindi niya kilala. So once na makita yung mga cellphone na yan na tatlo, eh bukong-buko talaga siya dahil nandun lahat nakalagay ang ebidensya sa cellphone. Kaya, Eh, sa tingin ate, ko, hindi nila alam, ate, dagdag ko lang hindi oh, nila alam, pinorward sa akin. Sige, diretso mo. kaya sa tingin ko talagang sila yan, minaniobra nila yan, no? Para talagang mabura yung ebidensya or maaring may ginawa na sila sa cellphone, no? Para mag-vanish na yan forever, para wala nang ebidensya. Yun, nakakalungkot, no? Pero andyan pa si Madriaga. Pwede pa siyang pwede pa siyang witness, no? Wag lang siyang maganon. Oh, 'di ba? Yun lang ang bantayan, wag siyang maganon. Para makapag-witness pa rin siya. Ako na? Timaw. Ako, as of today, as of this hour, ang nakasabi dito, wala pang verified reports niyan na nawawala. Kasi kailangan natin verification ng report sa mainstream media kung nasagap na ba nila to. As of this hour, wala pa. There's no verified report sa mainstream media about yung loss ng kanyang Pero cellphone. ate, etong nag-post, pumunta mismo siya sa hearing. Ayan Okay. Ayan hintayin natin ang mainstream kung ma-pick up nila yan. As of now, wala. Ang alam natin... Ate, daig natin yung mainstream alam mo naman ng mga DDS na yung gumagawa ng mga fake news, tapos kung bibigyan sila ng lalatagan sila ng resibo na hindi fake news, hindi pa rin sila maniniwala ang mga DDS, hindi pa rin. Kahit igngud-ngud mo na yung kanilang mga nguso sa katotohanan, ang mga DDS, hindi pa rin maniniwala basta hindi sinabi ng Duterte o hindi galing sa Duterte o hindi galing sa mga maka-Duterte nilang social media fake news kulto kasi, kulto. Oo, kulto. So, as of now, we will accept na yung nasa kustodiya ng Manila RTC Branch 21 yung mga cellphones na sinasabi. Kung in the event, kung totoo talaga itong nangyari nito, nawawala, we will know of it tomorrow. So, anong nangyari? Bakit nangyari yan? Sana hindi, no? Sana hindi ito Sana hindi. At alam natin na meron ding mga strategy na mga ganyan na sabihin na nawala para, para ma-distract lang, ma-deflect lang ba? Yung mga, kasi alam naman natin, put it in a context na yung mga ganyang mga rumor, could be dahil sa safety. May safety concerns na kasi si Ramil Madriaga. 'Di ba yung tinangkaan yung kanyang buhay, 'di ba? Doon mismo sa loob ng Tapos meron din yung yung bribery allegations na according sa kanyang lawyer na inoferan yung asawa na yung wife ni Ramil Madriaga ng 500 Ate, alam mo ba kung gaano kalupit si Ramil Madriaga na pinapalabas lang nilang kidnapper? Nakita mo ba, di ba nakaraan may pinakita ko sa inyo? Di ba? Pinakita ko to sa inyo. Ito pinakita ko sa inyo. Teka lang, ito muna. Ito po kasi nagle-lecture. Ito nagle-lecture. Ito po yung pinakita ko nakaraan. Safety. Because protecting the president, part yan. Pag nagtapang presidente yan, yes ba? Yung isa, hindi natatrap pa, 10 hours, 15 hours, magandang sila. Kasi nasira na yung bill. Kahit may generator sila, nasira na yung bill. Hindi nila ma-explain yung exam presidente. Alam natin, araw tayo ng CSSP. Kinig na natin yung okay lang tayo. Yan po sabi ng mga DDS, abnormal daw si Ramil. May siniseminar na wala. Siyempre, papakita natin yung siniseminar na meron. Tingnan nyo po kung sino siniseminar ni Ramil, mga tanga. Ito na. Crack platoon pa ako, pero nung pumasok ako sa weekend,
Army kasi walang job, PSG. walang military program. Ano, mga DDS? Ano, abnormal? Hindi kasi pwede ilabas sabay-sabay. Panoorin nyo to, tapusin lang natin. Walang legal program ang Navy. Wala kami nung wala nagsusupport sa amin sa mga law students. It's only the Army that has the full support on those who are studying law while in the military. So that's why nalipat ako sa Army. Kung nasa Army nga ako, wala kami ganito training. Pero ngayon, that's why I'm telling you, I find this training program unique kasi it offers better protection training, it offers firefighting, it offers rescue operation training, it offers marksmanship training, all in one group. All in one group. Parang 3 in 1 eh. That makes you not only good in this aspect, but not only good, but complete. Iba yung good eh. Iba yung complete. You are now, after completing this program, Ano masasabi nyo dyan? Tignan nyo, Ano masasabi nyo? Tignan nyo, ha? Kita nyo po, mga kaibigan. Oy, ba tayo mag-post? Nakita nyo po. Kita nyo, ha? Nagbe-briefing siya sa mga military, marine, sa iba't iba. So, ibig sabihin, ikaw ba, kung kidnapper ka, ibibriefing mo yung mga naka-uniforme? Sige nga, mga DDS, luga. Magsasalita. Yun yung nakakapagtaka, di ba? Gusto nilang siraan, well, to think na, na alam naman natin na yung kaso nga niya, doon ay kidnapping na at siya ay nakadetine nasa loob na ng piitan si Ramil Madriaga. So, pero ang lumalabas is takot na takot ang kampo ni Sara Duterte sa kanya. Diba? Takot na takot sila dyan. Tapos the same time, sinisiraan nila yung tao. Pero takot sila. Ba't ganun? Maki-explain, hindi ko maintindihan. Kung natatakot ka sa isang tao na alam mo na nasa loob na ng kulungan. Tapos yung rumors pa na ino-offeran yung kanyang asawa ng 500M to 1 billion para lang hindi magsalita. So, anong ibig sabihin nun? Itong si Ramil Madriaga, meron siyang pinaghahawakan na napaka-damaging kay Sara Duterte. Napaka-damaging. So, yun lang. Kaya ano nyo? Pare, boy. Yung sa impeachment ba, pwede nang isubpina yung telepono niya para pwedeng i-present? Bali ang impeachment, ang mangyayari dyan, pre. Etong napatunayan sa grounds ngayon, presentation na, mini trial, pwede na silang magsubpina ng bank accounts, subpina ng witness. Ayan. Sa March 25. Pre, pahingin akong video niyo mo yan, ha? Sige, bibigyan kita mamaya. Sa akin lang, kung totoo man yun, puntahan muna natin yung doon sa tapos puntahan ko dyan. Yung pagpapakita nila ng telepono na parang lumalabas, parang nawala. Most probably, parang siguro part of it, it's mind conditioning para at least kung titingnan, siguro pangkapa din, no? Or distraction. Pero anyways, punta tayo dito. Ito sa akin, tingnan nyo naman kahit nung una pa lang, nung nagbi-briefing siya, di ba? Nagbi-briefing siya kahit nung walang laman sa akin, medyo sold na tayo ron eh. Di ba? Meron naman mga taong binibrief siya. Tapos ngayon, ito, pinapakita na nasa podium, di ba? Nagsasalita, mga binibriefing. So, parang kung para sabihin mo lang na kung ano-ano lang si Madriaga, parang medyo suntok sa buwan, no? Para magkaroon ka ng comparison na gano'n lang siya. Tapos nakita mo, binibriefing yung mga military ng Pilipinas. Di ba? Ano lumalabas noon? So parang, syempre, pag ikaw, nagbibigay ka ng payo, parang nagpapayo siya eh. Di ba? Nag-speech siya, nagsasalita siya. And, tamo yung respeto na binibigay ng mga military. So yung mga nagano dyan, parang, kung ibinababa mo si Madriaga, so mas mababa, kung susundan natin yung logic nila, so mas mababa pa itong mga sundalo na to. Which is,
para sa akin, kabaliktaran. Si Madriaga, may bigat, may timbang. Hindi lang basta ordinaryong kasi sino ba nakalaban niya pagdating diyan sa kaso niya kung bakit siya nakakulong ngayon. Mm. 'Di ba? Si Harry Yun pa lang eh. Si Harry Bernie. Si Harry Oo. Bernie. Oh my God! Si Pogo Queen. Okay. At saka Oo. komento ko lang, no? Alam naman natin na, di ba, pinakilala siya ni dating Pangulong Duterte kay Sara. Pagkatapos noon, siya na yung parang naging, yung madalas na inuutusan, no, ni Sara. At siya din yung inutusan ni Sara na gumawa ng grupo, no, yung isip nga, yung Inday Sara is my president. Tapos noon, nakita natin na parang nagpa-follow siya ng mga orders, no, ni Sara Duterte. Sinusunod niya yung mga order ni Sara Duterte. So meaning to say, kung nagkaroon man siya ng issue patungkol sa kidnapping, ito iisip ko lang, baka naman may utos, baka naman ito ay utos din, no? Maaring yung tatay o si VP Sara Duterte mismo. Kasi ang naisip ko, bakit siya mangingidnap, di ba? Bakit niya gagawin yun? Tapos yung nasabi ko nga dati, no, yung tungkol doon sa pagdidemanda niya kay Harry Roque. Nung dinamanda niya si Harry Roque at ang sabi sa kanya ni VP Sara Duterte, pag dinimanda mo si Roque, ay para mo na rin kaming dinamanda. So, ang naisip ko, di ba dapat ang kampihan niya si Ramil Madriaga? Kasi yun yung naging malapit sa kanya, yun yung inuutusan niya, at pinagawa pa niya ng isip, no, Pilipinas. Bakit si Harry Roque ang kinampihan niya? So, parang nakikita ko ngayon na yung sinasabing kinamkam ni Harry Roque na lupa ay maaring hindi talaga yun kay Harry Roque, no? Yun yung sinabi sa akin, no? Sinabi din sa akin ng puting loro ko, no, na taga doon sa kabila na nagpapanggap na eto nga daw, no, na yung lupa daw na yon na kinamkam ni Harry Roque ay hindi talaga daw kay Harry Roque. Kumbaga, inutusan lang si Harry Roque. Parang lumalabas, front lang siya. Pero yun ay talagang sa mga Duterte. Para sabi ay gagawin nga daw Pogo Hub, no? Yung lupain na yun. So, meaning to say, kung sakaling naging masama man si Madriaga, sila din sila yung nag-uutos kay Madriaga. Sila yung nagiging dahilan kung bakit si Madriaga ay nagkaroon ng mga kaso. Kasi kung hindi nila inuutusan ng mga para gumawa ng masama, malamang hindi naman gagawa yan ng masama. Lalong-lalo na, nakita naman natin, di ba? Ayan, no, nagtitrain siya sa mga military. Tapos meron siyang mga IDs, marami siyang mga IDs na nasa ano siya, no? Parang basta may mga IDs siya, no, na talagang makikita natin na valuable person siya, hindi siya basta-basta, no? Tapos eto nga lang, no, yung pagtitrain niya sa mga PSG. Ano ba ang trabaho ng PSG? Mag-secure sa presidente. O bakit siya yung uutusan para mag-train sa PSG? So ibig sabihin, si Madriaga ay isang mahalaga, importante na tao na merong katungkulan na hindi basta-basta. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na ay kriminal lang yan, ay kidnapper lang yan. Hindi ako naniniwala na kidnapper lang si Madriaga. May yan, may posisyon yan, malaking tao yan. Meron yang skills, no, na mas above dyan sa mga PSG na yan. Kasi siya nga yung ginawa na maging trainer nitong mga PSG na to. O, di ba? Di ba, Nyolo? Tama. Alam nyo, ang ano lang natin dyan is kahit anong gawin po nila na paninira dito kay Ramil Madriaga, the fact na natataranta po sila, the fact na ayaw nilang, pinipigilan nila ang bawat galaw ni Ramil ay kaduda-duda na po. Kasi ako, gaya nga po ng sample ko, kung yan ay nasa preso na, wala nang kalayaan yan person de private liberty nga Pero, tignan niyo po, kahapon lang, nagsampa na naman sila La Chica diyan sa Taguig. Oo. Nagsampa na naman po ng cyber libel sa Taguig naman po. Talagang hindi po tinitigilan si Ramil Madriaga. Ngayon, ibig sabihin po, may laman po talaga
may laman po talaga ang ano ni Ramil. Kaya kita niyo po yan, kung ordinaryong kidnapper po ba yan, makikita nyo, nagbi-briefing ka sa mga uniformado, dapat inaresto yan. Tsaka, bakit ka makikinig ang isang uniformado na may mga ranggo sa isang kidnapper? Tingnan nyo po yung iba, nakabaray pa, ibig sabihin, malulupit po yan. Yung ganyang sombrero, nakabaray pa, malulupit po yan, ibig sabihin, di kalibre mga sundalo yan. Baka nga yung iba dyan, parang Marines pa o kaya Ranger eh. Kasi tingnan nyo po, diba, Si Kaptado daw yung isa eh. ay, Yung nakabiray. PFP pala. PFP pala yan. Yung mga tangang di ba? Yan lang po yun. So, abangan natin yan sa darating po na March 25. Magkakasampina na po. At doon po natin malalaman kung nataranta po si Sara sa good governance, makikita nyo po ang taranta niya dito sa mga sampina. Tandaan nyo po dito sa impeachment trial po, yung sampina po, wala pong kapangyarihan ang anumang bank secrecy law. So yan po ang uunahin, bank secrecy law. Then motion po para kay Ramil na idaan na po sa House of Representatives dahil siya po ay isang prime witness. Ganyan po mangyayari dyan. Kukulango.
ang dede